Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga o magandang hapon, anumang oras niyo napapanood ang video ito. Ako po ang Apo Adman ng Templong Anituan ng Munting Agama. Pero sa pagkakataong ito ay nandito tayo sa bahay sa Itara, sa Munting Silid, kung saan namin ay pinagdiriwang o ginaganap ang ating Hilot Lubaylan Training. Isang maliit na kwarto lamang po tayo ngayon, no? Pero ito yung parang nahirang o kumbaga pinili ng mga diwata kung saan ay tayo nagdaraos ng mga pagsasanay, lalo na sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa o mga PhilAm o anumang lahi upang mag-aral ng Hilot ng Baylan. Actually, kukuha lang ako ng unan para maging komportable. At ngayon ay ang bagong buwan. So, ibig sabihin, tayo tatawag na naman ng panibagong diwata. Pero bago tayo tumawag ng panibagong diwata, nais kong pasalamatan ang tulaon, ang diwatang tulaon o ang tulay ng panahon na pinahintulutan niyo tayo na makapasok sa taong 2026. Kamusta na nga pala ang inyong bagong taon? Sana umaasa ako may mga blessings kayong natatanggap dahil kami, no? I am really thankful to Bulan Lamugao, diwata ng Magtiboli tribe, although last 2023 ay atin na siyang naparangalan. Pero sa pagkakataong nung magpapalit ng buwan, no, ng taon, new moon ng December at new moon ngayon ng January, siya yung dumating sa atin. Sa totoo lang, sa panahon na iyon, kung naalala niyo po ang ating last video, ang unang lumabas ay si Lumawig. Yun nga lang, naparangalan natin si Lumawig at nandun na siya sa ating altar. So ginamit natin ang pagkakataon ito para magkaroon ng reset mula sa kapulungan ng mga diwata. Dahil ang plano natin, pagdating sa Bulacan, sa ating templo sa Bulacan, lahat ng kanilang larawan ay makikita. So talagang magiging templo ito ng diwata at ng mga anito. At sa pamagitan ng tulay ng panahon ni Bulan Lamugao, no, maraming mga pagbabago pagbabago or whatever, it's not changes. Hindi naman bago din kasi wala namang bago talaga. Although we are a new group, no? Ibig sabihin ay pinapalitaw niya ang mga kaisipan na dapat nating sundin o lakaran bilang miyembro at kaanib ng Templong Anituhan. Alam ko, sinasabi ko walang membership procedure sa atin, no? Pero ang paraan natin ay ang pag-alaala na noon pa man, bago pa man tayo sinilang sa mundo, tayo kaanib na ng Templong Anituhan. Ika nga sa mga kapatid natin Muslim na ng balik Islam, wala naman tayong babalikan kasi hindi tayo nawala sa ating landas. Kailangan lang nating gumising at bumangon at kilalanin muli ang ating sarili na tayo ay may agimat ang ating dugo natin o tayo lahi ng kabanalan o ng mga diwata. At sa pamagitan ni Bulan Lamugao, no, pinaalaala sa atin na umayon tayo sa kung ano ang kinaugalian natin. Wala tayong bagong taon na pinagdiriwang tulad ng bagong taon kung saan ay ang Gregorian calendar ay ating pinagdiriwang. Pinaalala niya sa atin na tayo bilang mga Pilipino, bago pa man sakupin ng Kastila, tayo ay agricultural, no? Ang ating panahon ay inaayon natin sa panahon ng pagtatanim. At natutunan natin mula sa pagbubulay-bulay at pagpapahayag sa atin ng diwatang Bulan Lamugao na talaga ang panahon natin ay noong um, panahon ng Mayo. Ito yung unang pagtataniman, no, ng panahon ng pagsasaka. At kung titingnan natin ang panahon at kung yun ang pag-aalamin natin kung kailan ba talaga nagsimula ang mga Pilipino o ating mga ninuno matuto na magtanim, ay ito ay 5,000 years ago, no? So ibig sabihin 5,000 years ago hanggang ngayon ay 5,001. So ang taon natin ay 5,001 saka period, no?
So, ibig sabihin, yung salitang Saka, kung mapapansin nyo, ito rin yung taon na ginagamit noong makikita sa Laguna Copperplate inscription, no? Pero ito ay Hindu and Indian influence. But then, pwede pa rin nating i-apply na 5,000 years ago, no? Kung 5,000 years ago, Saka, ibig sabihin ito yung panahon ng pagsasaka natin. Pero hindi lang yon yung taon na dapat natin kilalanin. At sinabi din ng Diwatang Bulan Lamugaw ay kilalanin din natin yung human existence. So, HE naman, no, human existence. So, hindi ko lang hawak ang datos ngayon, no? Pero tinatayang nasa 70,000 years ago na tayo ay nabubuhay, may buhay dito sa ating bansa, sa archipelago ito na tinatawag natin Pilipinas ngayon. So, soon, siguro, sa pagmamatnubay, patuloy na pagpapatnubay ng Diwatang Bulan Lamugaw, no, I know na isulat ko na to sa ating Buy Me a Coffee na kung ano yung taon, pero yung calendar system natin ay isa sa ayos natin. Although nagpapasalamat ako in terms of calendar system, no, kay Apolacan Siklab at kapatid na Joselito or Adjan Cruz. Nakalimutan ko yung pangalan, yung kasulong natin sa Sulong Baybayin at yun nga yung Talapagong, nakalimutan ko na kung ano rin ang tahon natin. Sa katuruan nila, no, 13 months ang ating sinusunod bilang mga Pilipino at most of the indigenous people ay 13 months ang sinusunod, no? At sa loob ng isang buwan ay may 28 days. Pero ang bagong taon naman nila ay nagsisimula tuwing spring. So ito ay either March or April, kung yung sa panahon ng pagpako ni Kristo, kung bakit nagkakaroon ng holiday na. But gayon pa man, no, nagpapasalamat din ako sa mga biyaya na pinagkaloob ng Bulan Lamugaw kasi last December ay meron tayong student at yun ay si Sanford, no? At ngayon is nakabalik na siya sa United States. But this January, bukas matatapos na po ang aming pagtuturo, pag-aaralan ay si Jonas naman ng Minnesota. At maraming salamat Bulan Lamugaw sa patuloy ng pamamatnubay at idinudulog ko po sa inyo ang mga taong naririto na laging sumusuporta sa akin at tumututok sa ating vlog. Kahit matumal na lang tayo mag-vlog dahil busy po tayo sa pagsasagawa ng pagtuturo ng hilat binabaylan sa ating kapwa Pilipino. Dinadalangin ko rin po sa inyo yung lahat ng inyong mga tinawag mula sa Hilagaan, sa Silanganan, Katimugan, at Kanluran na inyo pong gisingin sila at makiisa sa ating gawain sa templong ito. Dinadalangin ko rin po ang lahat ng kaluluwa na naririto, nakikita man o hindi nakikita, ng mga buhay man at mga patay na inyong hinirang, na inyong tinawag, na sila niyong pagpalain. Dinadalangin ko rin ang aming mga kalahi na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Yung lola ni Verma Sapanta, sinasama ko na inyong pagalingin. Mga kapatid natin sa ibang bansa, pagalingin niyo po ang kanilang karamdaman at ang ating pinakamamahal na Lakay Magbaya Agama ay ipinauli niyo po ang kanyang kaluluwa at bigyan niyo po siyang kalakasan. Sa gabing ito, maraming salamat Bulan Lamugaw dahil patuloy niyo kaming ginabayan at patuloy mo kaming basbasan ng biyaya at pagpapala upang maihatid din namin ang iyong biyaya sa mga taong nangangailangan. Sa gabing ito, sa pamagitan ng katulungan ng mga diwata, sinasamo ko ang panibagong gabay, panibagong bantay para sa templong Antuhan na siyang magkakaloob ng katuparan sa aming mga kahilingan. Sinasama ko ang biyaya sa gabing ito. So, sino kaya ang ating diwata sa panahon ngayon hanggang Pebrero? So, tingnan natin kung sino siya. At ang diwata na ating magiging gabay at bantay ay magmumula sa diwata ng tribong Itneg. Sino ang diwata ng tribong Itneg? Siya ay ang diwatang
Gamhanan, I think. So, Sigamhanan, hindi. I teka lang, hindi ko kilala kung hindi ko mabasa ngayon ang aking sulat. But anyway, tignan natin sa ating website kung sino nga ba ang diwatang ito. Diwata ng mga itneg, tingnan natin. Buti na lang ay naisulat natin ang kapulungan ng mga diwata sa ating website na matatagpuan sa landasnanglahi.com. Silipin natin siya sa Landas ng Lahi, no? Sino kaya yung diwata ng Itneg tribe? Marami sila, no? Pero hindi ko sila kabisadong lahat. Kaya nakakaya man. But then, pag tinawag natin sila, ay sila nakikinig. Ibatan. Diwatang Sirinan. So, kasama niya si Diwatang Anlaban, Bago at Sirinan. So, sa pagkakataong ito ay ating paparangalan ang Diwatang Sirinan ng tribong Itneg. So, hanggang dito na lang mga kalahi. Sana samahan niyo po ako na parangalan ang Diwatang Sirinan. At gayon din, sa pamagitan ng Diwatang Sirinan, sinasamo ko na sana ay bigyan niyo po ng kagalingan ang lahat ng may karamdaman, ang aming bansa ay inyong pagpalain, ang buong mundo ay basbasan ng inyong kapayapaan. Maraming salamat mga kalay, hanggang sa susunod muli. Mayari na, pag-asatin. Paalam.